Isang mapagpalang araw ang bati ko sa lahat ng abuti ng tinig na ito. Sumayin lahat ng pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang manunubos ng sanlibutan. Amen. Ang tatalakayin ko ngayon ay ang paksa ng after 2256 years mula ng paglikha hanggang after 2256 hanggang sa kamatayan sa 8 years old si Moises nang umalis sila sa Ehipto kasama ang bansang Israel. Sa Exodus chapter 7 verse 7 makikita. Meron din sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41 nang sila umalis sa Ehipto. 430 years mula nang lisanin nila. Huling araw ika 430 years nang lisanin nila ang Ehipto. Kaya dito ito ang medyo gray area. Kaya dito ko ipapakita kung paano ang interpretation ko dito, dahil ang mga bilang, ito papakita ko ang mga bilang mula sa umpisa mula kay Father Adam hanggang sa kamatayan ni Jacob. Ito siya. Ito ang my chart of generation table. Binubuo ito ng tatlong sets of generations. First set, Father Adam to Father Noah. Second set, Father Shem, anak ni Father Noah, to Abraham. And third set is from Isaac, anak ni Abraham, to Moises 80 years old nung pag-alis nila sa Ehipto. At dito pa lang sa time ni Jacob, sa kanyang kamatayan, ito lang ang clearly given kung kaya ito yung merong bilang ng mga taon mula ng paglikha ng 2256 years. Kung kaya ito naman ay lahat ay given sa mga banal na kasulatan, kaya hindi ito pwedeng sabihin ito'y kuro-kuro lamang, dahil ito'y makikita sa mga banal na kasulatan. At kung tayo magbabasa lamang ay ito po ay hanggang hindi po natin ito malalaman kung hindi natin gagawa kung hindi tayo, wala tayong paraan, wala tayong formulas and mga methods and formulas. Kung ibabahagi ko dito ang mga methods and formulas, ito ang nabuo sa methods and formulas na nagawa ko sa mga kwintada ng mga taon. Binubuo ito ng first, second, and third generations. Ang total lang 2,601, ngunit sa bilang ng 2,256, dito lang ang clearly given sa kamatayan ni Jacob. Kung kaya ang sinasabi ko na magkaroon ng interpretasyon dito sa mga banal na kasulatan, dahil hindi siya clearly given na hindi siya nagpo-point out na ito yung edad ni Jacob nang isinilang ang kanyang mga anak. Ngunit nakasulat din dito ang pagsilang ng kanyang mga anak. Kung kaya ito, umpisahan ko dito sa Genesis chapter 5 verse 3 to 28 o sa 28. Ang nakasulat doon, ang sabi ay nung 500 years si Father Noah, 532, sorry. Genesis chapter 5 verse 32. Nung si Father Noah ay 500 years old, ay sinilang si Shem, si Ham at saka si Japheth. 532. So ito, pag dito lang ay stop na lahat dahil wala namang ibang given na numero. 500 years si Father Noah, sinilang si Shem, Ham at Japheth. 500. So pangalan lang, wala na. Ngunit mayroong isang kasulatan na magsusupport dito sa Moses chapter 8 verse 12. Ito yung umatras lang ng 50 years. Ang sabi dito, nung 450 si Father Noah ay sinilang si Japheth. After 42 years ay sinilang naman si Shem ng ina ni Japheth. Ito. At nang 500 years si Father Noah ay sinilang naman si Ham. Ito na yung nabuong equation sa pamagitan dito sa Moses chapter 8 verse 12. At ito yung nagkaroon ng katuparan ang Genesis chapter 5 verse 32 sa pamagitan ng Moses chapter 8 verse 12. Dahil ginawa ko ito ng equation, ganito ang lumalabas sa equation. 450 si Japheth, after 42 years ay sinilang naman si Shem ng ina ni Japheth. So 492 si Father Noah, nung 500 si Father Noah ay sinilang si Ham. So 8 dito si Shem, dahil sa 500 minus 450 equals 50 si Japheth, 50 minus 42 is 8 si Shem, 8 si Shem nang isinilang si Ham. Okay, ito yun ang formula and ang equation. At kaya nagkaroon ng katuparan ang mga pagbibilang dahil dito sa Moses chapter 8 verse 12. At ang paggawa naman ito ng my chart of generation table
ito siya ang umpisa. Itong kaumpisahan talaga ang paggawa. Gagawa lang naman ng 10 to 15, 1 to 15 species ang horizontal, 1 to 15 horizontal species. Horizontal, ito yung space na to 1 to 15, and 13 to 15 species ang vertical. Ito lang. And then, step 1, ang step 2 ay gagawan lang ng mga lines, itong mga lines. Kung kaya meron itong mga lines na ito, nagkatotoo ito. Ito, nag-umpisa to sa dito lang sa mga lines. At ang step 3 is fill in the age of someone when other one was born. Ito yung dalawang formula, ang formula plus at ang formula minus kung tawagin ko. Kung kaya ito ang fill in the age of someone when other one was born. The age of someone, Father Adam, when other one was born, ito, si Father Adam and Father Seth. 130 is Father Adam, isinilang si Father Seth. 105 is Father Seth, isinilang si Father Enos. 90 is Father Enos, isinilang si Father Kenan. O kaya, feel lang natin ang naman lahat ng nakasulat. Given naman lahat yan sa Genesis chapter 5 verse 3 to 32, lahat ng ito. At sa next set of generation, given pa rin, ang given naman dito ay dito na naman sa nung Genesis chapter 11 verses 10 to 11, nung sabi doon, nung 100 years si Father Shem, ay nagkaroon siya anak na lalaki ng pangalan Arphaxad. Kaya dito, 35 years old si Arphaxad, ay dito pala si 35 years si Arphaxad, 35 years si Arphaxad ay sinilang si Shelah, 30 si Shelah sinilang si Eber, at 34 si Eber sinilang si Peleg. Ito rin yun. Kaya ito naman, ito pa rin yung mga yun dito. Kaya lahat given yan, pati yung pagtapos ito dito sa area na ito, kay kila Father Shem to Abraham, ang given naman si Abraham ay 100 yung isinilang si Isaac sa Genesis chapter 21 verse 5, at 60 naman si Isaac nung isinilang si Jacob sa Genesis chapter 25 verse 25 verse 26. Kaya ito, given na lahat ito. Kaya dito natigil ang lahat ng given. Pag gagamitin ito ng itong mga formulas na ito, ito ang kalalabasan dito pagdating sa ito generation sequence, direct mula kay Father Adam, Father Seth, Father Enos, direct na yan. Father, Son, hanggang kay Jacob. Ito si direct generation sequence. At ang mga lines na ito naman, ang generation line tracer, yung tawagin ko, ito naman ay nagrepresent ito sa mga edad nila in every generation sa pagkuha ng the age of someone when other one was born, the age of someone when other one was born. Okay, ito na yung mga edad nila. Lahat ng ito ay produkto ng may chart of generation table. Dito lang kinukuha ang lahat ng bilang na ito. At mula kay Father Adam hanggang sa kamatayan ni Jacob sa edad na 147 nang namatay siya sa Ehipto. Ito ay meron lang 2,256 years. Ito ay klarong-klaro na nakasulat. Ito ay ang bilang ng mga taon mula sa umpisa, itong chronology of time from year 1 to 2,256. At ang mga generations niya ay ito si Father Adam, Father Seth, Enos, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch, Methuselah, Lamech, Noah, Shem, Arphaxad, Shelah, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Terah, Abraham, Isaac, and Jacob. Kaya dito lang kay Jacob, pagdating dito kay Jacob ay tapos na, wala nang mabibilang sa baba. Kung kaya ito yung sinasabi ko na depende sa interpretasyon sa mga gumagawa nito. Kung kaya sa story ni Jacob, kailangan naman itong makuha. At kinukuha ko ang story ni Jacob sa Genesis chapter 26 verse 34. Ang bida doon ay si Esau, nakambal ni Jacob. 40 years old si Esau nang makapag-asawa ng dalawa at ayaw ng kanyang ina na si Rebecca na kananiya din ang mapangasawa ni Jacob, kung kaya kinausap niya si Isaac na kanyang asawa na papuntahin si Jacob sa Mesopotamia upang doon makapag-asawa ng kanyang mga pinsan doon, ang anak ni Laban na kapatid ni Rebecca. Kung kaya kinausap ni Isaac si Jacob. At nang malaman naman ito ni Esau, si Esau ay pumunta naman ng kanyang tiyo Ismail, anak din ni Abraham, kapatid ni Isaac. So tiyo
tiyo na rin ni Jacob. At kinuhang asawa si Mahalat na anak ni Ismail. At si Mahalat ay kapatid ni Nebayot na anak din ni Ismail. So tatlo lang ang asawa ni Esau. Si Jacob ay wala pa. Sa ikakat ang long story short, nandito na lang sa pagdating ni Jacob sa Mesopotamia. Dumating si Jacob sa Mesopotamia at nakita niya ang anak ni Laban na si Raquel. Nagustuhan niya ito at nais niyang mapangasawa. Kinausap niya si Laban na nais niyang mapangasawa si Raquel at pumayag naman kung maglingkod siya ng 7 taon. So, 40 years old, nakarating si Jacob sa Mesopotamia, naglingkod siya ng 7 taon para kay Raquel. Sa kasamaang palad, ang gusto ni Jacob ay hindi ito natupad dahil nung time na tapos na ang 7 taon, ipinakasal na siya ni Laban sa kanyang anak. Nung gabing yon ay hindi alam ni Jacob ang kanyang kasiping at ang ibinigay ni Laban ay ang panganay na si Leah. Dahil ang kanilang kaugalian na kailangang maunang makapangasawa ang mas matanda kaysa sa bata. Kung kaya pagdating dito ay si Leah ang nakasiping ni Jacob ay binigay na ang kanyang alipin si Silpha. Kinabukasan, nagising na lang si Jacob, si Leah ang kanyang kasiping. So, asawa niya si Leah at may kasama pang alipin si Silpha. Kinumpronta ni Jacob si Laban, bakit gano'n ang nangyari? Ang sabi ni Laban, palipasin na natin ng 1 linggo at ibibigay ko rin sa iyo si Raquel kung maglilingkod ka pa ng 7 taon pa para ka sa kanya. So, from 40, 47, ito may asawa na si Jacob, si Leah. So, after 1 week, ibinigay din si Leah. So, ito 47. Dahil asawa na si Leah, sa Genesis chapter 29 verse 32, nag-anak sila kaagad. So, from 47, nag-anak sila kaagad. So, isang taon, nag-anak si Jacob kay Leah. Sa Genesis chapter 29 verse 32, kay si Reuben. So, 48. 49, 47, 48 si Reuben, si Simeon 49. At 47 nag-anak na si 47 nag-anak ng isa si Reuben. 48 si Simeon ang kasunod at ang 49 si Levi at ang 50 ay si Judah. So nag-anak na 4 na kaagad ang anak. At hindi na mag-anak si Leah, ibinigay naman ni Raquel ang kanyang aliping si Bela para magkaanak ito sa pamagitan niya. Nagkaanak naman si Dan at si Naphtali. At nung hindi na rin magkaanak si Leah, ay binigay ng kanyang aliping si Silpha at nag-anak naman ito, binigay kay Jacob. Nag-anak naman ito kay Gad at saka kay Aser. At pagkapanganak kay Aser, nag-anak na muli si Leah, si Isakar, Sebulun at Dina. So, pagkapanganak kay Dina, ay nag-anak na rin sa wakas si Raquel na kay Jose. So pagkapanganak kay Jose, ito sa Genesis chapter 30 verse 23, nagpaalam na si Jacob na umuwi na ng Kanaan. Ang ibig sabihin dito ay tapos na ang 7 taon pang paglilingkod. So 7 taon ay natapos na paglilingkod. At hindi pumayag si Laban dahil ang sabi ni Laban, pinagpala ako ng Diyos sa pamagitan mo. Magsabi ka lang kung magkanong babayad ko sa iyo at babayaran kita. Sabi ni Jacob, hindi ako nagpapabayad sa iyo, ngunit ito kung papayag ka ito kasunduan natin, mga tagpi ang korderong kambing ay akin na lang at ang mga itim na kordero ay akin na lang, lahat sa iyo na. Pumayag si Laban dahil bibihira ang magaganon ang mga tagpian at ang mga itim. Pumayag si Laban. At nung araw na iyon ay pinapunta ni Laban ang mga anak niya doon sa mga kawan at pinaghiwalay na ang mga itim na kordero at ang mga tagpiang kambing na mga bisirong kambing. Kung kinuha na niya, pinaalagaan ng kanyang mga anak na lalaki at lumayo sila ng pagkalayo-layo silang mag-ama. Kaya naiwan si Jacob na zero, kung kaya dito pinagpala si Jacob, tinulungan siya ng Diyos dahil sa kagawin ni Laban na lagi siyang dinadaya. So dito ang story. Kung kaya sa 47, nag-anak siya kay Simeon, ay kay Reuben. 48 si Simeon, 49 si Levi. O kaya dito na ang nag-story ni Jacob. Ito na ang sinasabi kong gray area. O kaya ito ang ginagawa ko dito. Dito ginagawa ko sa
sa pagkwenta na naman dito sa gray area. Dahil meron ng mga kwintada. Ito meron ng mga kwintada. Meron ng 41 hanggang sa kamatayan ni Isaac. 27 hanggang sa kamatayan ni Jacob. Ngunit pagdating dito, kailangan lang magkaroon ng bilang dito, magkaroon ng input para magkaroon ng mga bilang na naman dito sa 12 tribe of Israel. Ngunit ang 11 lang dito ipinanganak. Kasi ang pang-12 dito ay si Dina. Sa Israel ay hindi sinama ang babae sa pagbibilang. Ngunit sa bilang dito ay sinama ko para makukuha lahat, walang butal. At si Benjamin, nung bumalik na si Jacob, nung inabot pa siya ng 20 years na panunungkulan, 14 years sa dalawang asawa, at dahil sa naglingkod pa siya ng 6 na taon para sa mga kawan, inabot siya ng 20 years na paglilingkod. Kung kaya dito na yumaman si Jacob, ang dami niyang mga kawan sa 6 years na paglilingkod kay Laban. At ang edad ni Jacob ay 54 dahil sa 40 siya nang dumating, 47 siya nung mapangasawa si Leah. At nung naglingkod para kay Raquel, 47 years uli, so 54. From 47 to 50, plus 7 is 54. So sa 7 years, 12 ang naging anak ni Jacob. Kung kaya nagkaganito ito, merong 4 na anak ni Jacob na magkasabay dito na magkasabay ang taon na ipinanganak dahil 4 na naging asawa niya, yung mga alipin ni Leah at alipin ni Raquel ay naging asawa na rin Jacob dahil na rin sa kanilang pagkukumpetensya na sinong maraming anak. O dito nagkaroon ng pagkukumpetensya kung kaya ang daming anak ni Jacob. Kaya mayroon ditong mga nagkakasabay ng pagpanganak. Kaya ito ang ginawa ko sa pagkukwinta na naman. Dahil 54 si Jacob nung pumatak ng 54 si Jacob nung pagsilang kay Joseph. Dahil ito nagpaalam na si Jacob kay Laban. So na 54, after 7 years, 47 to 54, nagpaalam na si Jacob. Ibig sabihin, tapos na ang 7 years uli nilang kasunduan ko kaya kinausap siya ni Laban. 54 si Jacob na ipinanganak si Joseph. Sa gitna ano man ang mangyari, ay ito ay ang mga bilang ni Jacob, sa edad ni Jacob, ito na ang mga bilang niya. Ito ay magmula pa sa umpisa. Ito ang dahil sa may chart of generation table na ito. At ang kay Joseph ay nakuha na dahil sa another 7 years naglingkod pa, 54 si Jacob, isinilang si Joseph ko. Dito nakuha na rin. At ang given lang dito sa kanilang kamatayan ay si Joseph nung mamatay sa edad na 110. At si Levi sa edad na 137. At ang kay Levi naman siya ay kasunod ni Simeon dahil sinundan si Ruben, una kay Ruben, sunod si Simeon, at sunod si Levi. So from 47, 48, 49 si Levi. Kung kaya dito sa kwentada, dito sa ginawa ko ngayon, dito, inumpisahan ko dito sa kay Levi. Sa 49, si Joseph, si Jacob ay 49, si Levi ay 49 si Jacob, si Levi ay ipinanganak. At ng 54 si Jacob, 6 years, 5 years si Levi, ay 5 years, 54, 5 years, 5 years si Levi, isinilang naman si Joseph. Okay, ito pa rin yun ang ano na ito. Ito pa rin, 5 years si Levi, 1 year old naman si Joseph. Kung kaya ito, ginawa ko lang, pinalitan ko na lang, nung 60 si Jacob, 6 plus 6, 11 si Levi, 6 naman si Joseph. 71 si Jacob, 22 si Levi, 17 si Joseph. Nung 79 si Jacob, 30 si Levi, 25 si Joseph. Ang 79 ni Jacob, ito pumapatak nito naman. Dahil ang edad ni Jacob ay 60 years ang pagitan nila ni Isaac. Si Jacob to Isaac, dahil sa Genesis chapter 25 verse 26, na 60 years old si Isaac nung isinilang si Jacob. So, ang lahat ng gap nito mula kay Jacob to Isaac ay 60. Lahat ay 60 yan, 60. O kaya dito sa 76, dito sa 79 si Jacob, 30 si Levi, 25 si Joseph. Dito naman sa 79 si Jacob, 30 si Levi, 25 si Joseph. O kaya dito ang 139 naman si Isaac.
dahil 60 ang kanilang pagitan. At dito patay na si Abraham, ay dito pa lang namatay si Abraham ng 99 si Isaac at 39 si Jacob. Kung kaya dito na ang mga bilang, kung kaya mayroon na mga bilang na ito. At namatay si Joseph sa edad na 110. Sa 147 ni Jacob, pumapatak ito dito sa 93 ni Joseph. From 93 to 110, ito yung 17. Kung mayroon ng 17 din dito magbilang. At from 110 naman ni Joseph, so wala na. Ito na yung Genesis chapter 50 verse 26, namatay si Joseph. Ang 110 ay katumbas naman ng 150 ni Levi. Ito ng 150 ni Levi. At si Levi ay namatay sa edad na 37. Kung kaya ito yung 22 years na mabibilang. Kung kaya dito lang ang 2256. Kung kaya ito naman ang mga interpretasyon naman dito. Kung kaya ito na yun ang kinukwenta ko na. Itong 41, ito yung ang 41, ito yung kamatayan ni Eber. 139 si Isaac, 79 si Jacob, hanggang sa kamatayan ni Isaac, 180. 139 to 180 is 41. At pareho din, 79 to 120, dahil 60 ang pagitan, 120, 41 din. So, 120 plus 140, minus 147 minus 120 is 27. Ito yung 27. Kung kaya dito na ako mag-focus muna. Ito yung 41, ito yung 41, ito yung 27, ito naman ang 27. 27. Kung kaya pagdating dito sa kasunod, ang 41 sa 110, dito na ang mga kwentada. So, ang sabi sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41, huling araw ni 430 years ay umalis ang bayang Israel sa bansang Ehipto. 430 years. O kung saan magmula ang 430 years sa pagbibilang. Saan magmula sa pagbibilang. So, dahil kumpleto na rito sa kamatayan ni Father Shem hanggang sa kamatayan ni Eber, ang 40 years, ito Father Shem to 600 years si Father Shem, 424 naman si Eber, sa kamatayan ni Eber sa 464, so 40 years. O kaya, ito na ang 430, dito umpisan sa 41. O kaya, meron ng 41, may 27. Ito na ang 430, ibawas ko yung 41, ibawas is 389, ibawas ko yung 27 is 362. Ito ang mga bilang. So, pagdating dito sa ang kay Kuhat, ang kasunod ni Levi ay si Kuhat. Kasunod ni Levi si Kuhat, kasunod ni Kuhat si Amram, kasunod ni Amram si Moises. Ito yung direct generation sequence magmula kay Father Adam from Jacob. Hindi ko na kinukuha si Joseph dahil hindi pa lumitaw ang mga anak ni Joseph. Si Kuhat ang lumitaw dito. Ang kasunod ni Levi from Kuhat to Amram to Moises. Ito yung pag-alis nila sa gulang ni Moises sa edad na 80 years old, umalis sila sa Ehipto. Kung kaya medyo kailangan dito ng computation ang kinakailangan dito. Kung kaya dito dahil meron ng 41, may 27, may 22 nung kamatayan ni Levi, ang 22. Sa kamatayan ni Joseph hanggang kamatayan ni Levi, ito yung 22 years. So, ito na ang kukunin. 430 minus 41 is 389. 389 minus 27 is 362. 362 minus 17, ito yung kamatayan ni Jacob. Kamatayan ni Jacob hanggang sa kamatayan ni Joseph, 17. At sa kamatayan ni Joseph hanggang sa kamatayan ni Levi, ito yung 22. Ito naman ang 22. Ito yung 17, 22. Ito yung 41, 27, 17, 22. Ito yun. So, given na kay Moises na 80. Unahin ko muna kay Moises. Ibawas ko sa 323. So, 243.
Ito na ang 243. Ang natira na lang, itong dalawan lang hahanapin, si Kuhat saka si Amram. I-add ang sabi sa Genesis, Exodus chapter 6 verse 16, 133 si Amram, si Kuhat nang mamatay. At si Amram ay 137 nang mamatay. Dahil itong dalawa na ay hinahanap. So ang 133 plus 137, i-add yung dalawa is 270. So sa 270, ang remaining dito sa 430 ay 243. 243 bawasan ng 270, ang natira ay 27. Kaya ito yung 27 years. Ito yung paghatian sa time ni Amram at ni Kuhat saka na time ni Amram. So ang 27, hatiin ito sa dalawa, so 14 and 17. Kung kaya sa kamatayan ni Levi sa edad na 137, ang 14, ito ibigay kay Kuhat na merong time sequence si Kuhat na sa kanyang pagsilang hanggang 14 years ng kamatayan ni Levi. So bilang na dito ang 14 years ni Kuhat sa kamatayan ni Levi. So ang si Kuhat ay namatay ng 133. So ang 133 bawasan lang ng 14 equals excuse me, 119. Excuse me. At ang 133 ni Kuhat, dito siya namatay si Kuhat. At si Amram naman ay, ang 13 ibigay ko kay Amram para may mabibilang sa edad ni Amram para bilangin kay Kuhat. So, isinilang si Amram nung 120 si Kuhat dahil 13 years after namatay na si Kuhat. Kaya ang 137 ni Amram sa Exodus chapter, excuse me, 6 verse 20, 6 verse 20, na 137 namatay si Amram. So, 137 minus 13 is 124. Kung kaya ito yung 124 nakuha, ito yung 119 na nakukuha. 124 and 119. So, ito na yon siya. Pagdating naman dito sa kay Moises, ito, binilang ko na lahat ito. 80 years old si Moises. Nung 80 years old si Moises, ay binilang ko na itong lahat. May buo na akong bilang. Kung sa pagbilang, kung mayroong 17 years nag-exist na 17 years. Kung kaya, hindi maaring, nung binalikan ko, hindi maaring bilangin ang mga araw ni Moises ng buo na 80 after kay Amram. Dahil lumalabas si Moises ay walang kinalaman kay Amram. Hindi siya anak ni Amram. At ang sabi sa Exodus chapter 2 verse 1 to 2, mayroong isang mag-anak doon na buhat sa lahi ng mga Levita. Ito ay nag-anak ng napakagandang lalaki. Ito si Moises. At ang utos ng paraon noon na patayin ang lahat ng mga lalaki na isinilang sa Ehipto. Isinilang ng mga Israelita. Dahil natakot ang mga Ehipsyo na sila maalipin ng mga Israelita dahil parami ang mga Israelita. O kaya hindi na maitago ang bata, 3 buwan na ang bata. Nilagay nila sa basket at nilagay nila sa may talahiban sa malapit sa ilog na pampaliguan ng prinsesa ng paraon. At ito pinabantayan ng panganay na anak ni Amram, si Miriam. Si Miriam ang tinutukoy dito at hindi pa tinukoy dito si Aaron. Nung maligo na ang prinsesa, ang kanyang alipin ay naglakad-lakad at nakita ang basket. Kung kaya pinakuha niya ito, nakita ang bata. At tinawag ng prinsesa itong Moises dahil nakita niya ito sa tubigan. Ang prinsesa, ang pangalan ito kaya na Moises. At dinala sa paraon. Nung binata na si Moises, ang sabi doon, binata na si Moises, dumala siya ng kanyang mga kababayan. Nung nakita ko na mayroong 17 years, ang sabi, binata na si Moises. At ang bilang ng mga taon kay 80 years old, si Moises ay labas kay Amram. Kailangan mayroong taon si Moises, mayroong taon si Moises na bibilangin dito kay Amram para siya ay magiging anak ni Amram. O kaya 120 si Amram noong isinilang si Moises. Pagdating ng 137, 17 si Moises ay namatay si Amram. So, ang 17 dito, kinuha ko, nilagay ko dito, kaya ang lumalabas dito, 4,100 ang kabuang bilang. From year 1 to 4,100. Ito yung katumbas ng 1 AD. Kung kaya ito na ang 80 ni Moises, bawasan ko ng 17, ito 63. Kung kaya ito na ang mga bilang ng mga taon according sa my chart of generation table at according to my interpretation,
after dito sa after na dito sa after sa 2256. Okay, ito na ang interpretation ko after 2256. Ito meron ng 17, 22, 119, 124. Kaya ito yung 2256. I-plus yung 17, plus yung 22, 119, 124. Ito ay nagtutotal na ng from 2256, nagtutotal na ito ng 2601 years. At pagdating dito, ang 2601 years naman, ito naman ay katumbas ng 1499 BC. Dahil ang kabuang bilang na 4,100, ito ang kabuang bilang na 4,100 years ay ilagay ko dito sa pinakadulo. Lahat ng time sequences ay ibabawas ko dito. Ito yung pagkukuha ng BC form. Or direct ko ng 1656. Regardless dito, 1656. Lahat yan, 1656. Mula ng paglikha ng tao hanggang sa pagbaha sa daigdig. 600 years si Father Noah, 1656. Ang 4,100 minus 1656 minus 350. 1656 minus ay plus 350 is 1656 minus 4,100 minus 1656 minus 350 minus 142 minus 40 minus 41 minus 27 minus 17 minus 22 minus 119 minus 124 minus 63. Ito ay 1499. At pagkatapos naman dito ay given naman lahat ang nasa mga banal na kasulatan. At ayon dito sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41, umalis sila sa Ehipto noon, huling araw ng ika-430 years, hanggang sa 1 King chapter 6 verse 1, 480 years. Ito ay given. O kaya, given na ito yung from 4th year and 2nd month ni Solomon. Given. After dito, ito ang according to my chart of generation table, si Solomon ay namahala ng 40 years. O kaya 36 years na lang kay Solomon dito. Bibilangin naman ang mga time sequences ng pamamahala ng mga hari ng Israel sa lahi ni David, lahi ni Solomon, hanggang sa first year ni King Sidikias. Ito ay nagtutotal ng 419 years from 1 King chapter 6 verse 1 to Jeremiah chapter 27 verses 1 to 22. Ito ay 419 years. At ang si Sidikias ay namahala ng 11 years at bumagsak ang Jerusalem. Ito ay bilang ng from first year ni King Sidikias muna. Kaya ito yung ang gray area lang dito ay ito lang ang sinasabi kong gray area. Ito lang ang kanina ito lang ang gray area. O kaya ito yung ang kwintada para sa gray area. Pero ito na ang mga kwintada. Ini-emphasize ko lang dito kung paano kinukuha itong mga to. Dahil napakalabo na ang mga given pagdating dito kay Amram. Dahil verses na lang ang nilagay sa Exodus chapter 6 verse 16, 137 si Levi nang mamatay. Sa 6 verse 18, 133 si Kuhat nang mamatay. Sa 6 verse 20, 137 si Amram nang mamatay at 77, 80 years old si Moises nang suguin ng Diyos. Yun lang mga given. Ngunit sa pamagitan dito ito ang kwintada sa gray areas na ito ay nakakuha na ito ang mga bilang na ito dahil naman sa ang sinabi 430. Ito na ang 430. Huling araw na ika 430 years ay lumisan ang bayang Israel sa bansang Ehipto. Ang 80 years ay ika 430 kukumpleto sa 430 years ang 80 years old ni Moises. Ngunit ang sinabi dito naman may sinabi sa Genesis chapter 15 verse 13 to 15. Ito nung time na ni Abraham. Si Abraham noon ay nag-alay sa Diyos. Nagpatay siya ng baka, mga kambing, tupa, mga ibon. At inabot siya ng gabi. Pagod na pagod si Abraham, nakatulog siya sa sobrang pagod. At siya na naginip, isang masamang pangitain. Ang sabi dito ng Diyos, kinausap siya ng Diyos, Abraham, ang iyong mga anak at apo ay mangingibang bayan
at magiging alipin doon sa loob ng 400 years. Ang Diyos mismo ang nagsabi ng 400 years. At ang actual nilang taon mula ng kamatayan ni Eber sa pagbibilang, mula sa kamatayan ni Eber sa 464, ito naman si Isaac ay 139, 79 si Jacob. Kung kaya ito yung mga bilang, ay nagtutotal ito ng 430 dito sa 80 years old si Moises. At ang sabi ng Diyos dito kay Abraham, ang iyong mga anak at apo ay maalipin ng 400 years. Ito ay mababasa ito sa Genesis chapter 15 verse 13 to 15 or 16 ba? At ang 400, kung ito ay pagsusumahin, kung lahat ng ito mga sequences of time, ito na ang nilagay ko, ang 41 time ni Isaac, 139 si Isaac hanggang sa 180 ng kanyang kamatayan is 41. 27 sa kamatayan ni Jacob, ang 17 sa kamatayan ni Jacob to kamatayan ni Joseph, ang 22 sa kamatayan ni Joseph sa kamatayan ni Levi, ang 119 kamatayan ni Levi hanggang sa kamatayan ni Kuhat, at ang 124 sa kamatayan ni Kuhat hanggang sa kamatayan ni Amram, at ang 63 kamatayan ni Amram hanggang sa edad ni Moises na 80 years old. 63 lang ang mabibilang ko. Kaya pag tinutal lahat na ito, 413. O kaya ito ang 413. Nagtutotal ito ng kabuuan ng 2,601 years mula ng paglikha. At dito sa 2256, ito ay 345 bilang ang nadagdag dito. Ngunit ito sa mula ng kamatayan naman ni Eber, ito ay 345 ang total dito. Kung kaya ito ang mula sa 2256, ang nadagdag dito ay 345. Dahil ito ang bilang na rin ang 1722, ito ang 413, ito ay kabuuan ng 40 dito, 41, 27, 17, 22, 119, 124, 63. Ngunit ang total of 560 dito lang sa 27, dito lang pumapatak ang 147 ni Jacob sa kanyang kamatayan. Kung kaya ang bilang ng 17 dito naman sa kamatayan ni Joseph, hindi ito nabibilang sa 2256. Kung kaya ito lang ang gray area dahil kailangan na dito ng interpretasyon. Dito ko muna tatapusin ang bahaging ito. At ang sumunod naman dito ay ang from dito sa 600 BC. Ibig sabihin 600 BC, before Christ. Ito yung 600 years. 600 years mula dito sa ang 600 BC, katumbas ito ng 3,500 mula ng paglikha. Dahil ang 2601 plus 480, 2601 plus 480 equals 3,081. Ang 3,081 plus 419 equals 3,500. Ito naman ang total ng 419 from 1019 to 600. Kaya 3,500. Kaya ang 3,500 plus 600 equals 4,100. Ito yung kabuuan ng bilang ng mga taon. O kaya ang sabi doon sa aklat ni Daniel, ang sabi doon sa panaginip ni Daniel, ang sabi ng anghel, Daniel, ang kahulugan ng panaginip mo ay tumutukoy sa katapusan ng panahon. Ang katapusan ng panahon na tinutukoy dito ay panahon ng lumang tipan. Dahil pagkatapos na may silang ang manunubos, ito ay nagbibilang na ng mga bagong pagbibilang. Year 1 to 2020 to the present 2022 years. O kaya, ang kasunod naman dito ay ang 600 years. Kung kahit hindi na ito i-breakdown, ito 600 years naman, ngunit sa aking ginawa dito dahil ito ay meron akong bilang na these are the days, my friend. Dito na ako sa time ni Sidikia sa huling bahagi. Dito ko ipapakita din kung ang pagbagsak ng Jerusalem hanggang doon sa 37th year ng kanilang pagkakatapon. Ito ay nagtutotal ng na 564 BC dahil ito'y nabawasan lang ng 36
years. Dahil ang pamamahala, ang pagkatapon ng ang mga taon ni Joaquin ng kanyang pagkakatapon ay 37 years. O kaya ang 37 dito sa 601 BC. 601 BC. So 36 years lang ang mababawas dito sa 600 para sa 37th year pagtatapos ng Second Kings, the book of Second Kings. O kaya dito ko muna tatapusin ang bahaging ito dahil ang bahaging ito ay makikita din sa the Book of Mormon. Mayroong mga pagbibilang doon na may mga breakdown sa ang kanilang mga pagbibilang. Dahil ito ay kasaysayan naman ng mga lahi ni Jose 600 years. 600 years bago ang manunubos, sila ay umalis sa Israel, sa Jerusalem. Ito naman nakasulat sa The Book of Mormon. O kaya nakasulat sa kanilang mga pangitain, kanilang mga propesiya na 600 years mula nang kanilang lisanin ang Jerusalem ay isisilang ang manunubos o bababa ang Diyos sa kanyang mga tao upang iligtas ang kanyang mga tao. O kaya natupad ito sa Book of Bilaman. Third Nephi na pagsilang kay Jesus Christ, katumbas naman dito sa Lucas chapter 2 verse 1 to 7 or sa Matthew chapter 2 verse 1 and 2. Samantala ako munang tatapusin ang baging ito. Sumanyong lahat ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesus Kristo ang bugtong anak ng Diyos, ang manunubos ng sanlibutan. Amen at amen.